ano naman yung part nung season nyo ng The Clash na gusto nyong balikan at kung kaya nyong i-rewrite ang outcome? Sana mas sineryoso ko yung competition. Kasi parang mas inuna ko nun yung gala, puyat. Ako yung grand finals din, yung gusto kong balikan. Talaga. Yeah, I get you. Like, hindi naman siya regret yung pakiramdam. Pero, kung maibabalik. Kasi nung time na yun, dun yung sinasabi ko yung doubt. Comeback kid ng Cavite. Kwento lang natin, bakit ba comeback kid? Kasi pinauwi niya ako. Tapos, nakabalik ako. So, comeback kid. Hindi, share ko lang. Kasi ano yun round 2, diba? Tapos yun yung lalabas sa randomizer yung isa, tapos siya yung pipili kung sino yung makakalaban. Sa dami-dami ng pipiliin niya. Ako yung... Pero disclaimer, I remember, ako may nalala ko na advice ni Kenneth sa akin. Tinawagan ko siya, tapos umiiyak ako, tapos sabi niya, alam mo te, didiretsuhin na kita. Tingin ng mga tao sa'yo, para kang tanga. Oh my God. Didiretsuhin na kita. Para kang tanga. Okay. Okay, guys! Yes? Okay. Yes! Welcome back to another episode of Triggered! At eto na nga, grabe. I'm super duper excited dahil, guys, eto na naman, another season of The Clash 2025. At kasama ko ang mga nagbabalik sa The Clash, ang ating Clash backers. Grabe! Kasama natin from The Clash Season 2, Nef Medina. And The Clash Season 5, Arabel de la Cruz. Woo! Mag-hi naman kayo! Oo. Grabe, pareho tong finalists nung season nila. So, bigatin tong mga to. Grabe. Mag-hi naman kayo sa mga triggered viewers and listeners natin. Hello po. Nice. Nag-hi talaga. Pero hello. Wow, soft-spoken. Ikaw naman, Arabel. Hi, everyone. Yeah. Okay, soft-spoken. So, refresh lang natin. Ano yung moniker ninyo nung season ninyo ng The Clash? Yeah. Ako yung moniker ko is Feisty Diva ng Laguna. Feisty. And how about you? Comeback kid ng Cavite. Kwento lang natin, bakit ba comeback kid? Kasi pinauwi niya ako. Tapos, nakabalik ako. So, comeback kid. Hindi, share ko lang. Kasi ano yun round 2, diba? Tapos yun yung lalabas sa randomizer yung isa, tapos siya yung pipili kung sino yung makakalaban. Sa dami-dami ng pipiliin niya, ako yung... Pero, disclaimer, I remember, kinausap kasi, diba, the more na yung mas late ka tinatawag ng randomizer, pakonti yung pwede mong tawagin. So, kinausap ko na siya noon that day na, nung bago pa mag-start yung taping, sabi ko, Kuya Nef, heads up lang pag lumabas yung pangalan ko doon sa randomizer, baka ikaw yung tawagin ko. Binigyan ko naman siya ng kaya alam niya na, nung lumabas yung mukha ko doon sa screen. Alam ko, tatayo na ako agad. Kahit di alam niya na natatawagin ko. Alam ko na. Ayop, ito na nga. Pero, talagang kinabahan din talaga ako dun sa performance na yun. Sobrang galing mo na. Legit na! Tigilan mo ako. Reenact. Yung kinanta niya doon hanggang ngayon by Kyla. Imagine mo, like a song na kinanta ng female singer, tapos biglang kakantahin ng guy na medyo rock, raspy yung boses. Sabi niya, sure win. Wow! Pero, comeback kid, nakabalik siya ng Pero bakit kid? Kasi yung grabe height ka sa kanya. Oy, kid pa ako nun. Charot. 24 lang ako nun. Grabe siya, Okay lang. Ikaw, ano ba yung moniker mo dati? R&B Sweetheart. Sweetheart? Ng Qatar. Merut. Pero ikaw naman, Arabel, kasi very recent lang din yung journey mo sa The Clash, diba? Season 5, that was only last year? 2 years. 2 years ago. So, very recent lang. So, anong mga baon mo naman ngayon now that you're back sa Clash Arena? Ayun, ang sabi ko talaga, ang magiging bago sa akin ngayon is wala nang hold back. Kasi sa lahat kasi ng competitions na nasasalihan ko, alam kong best ko yung nabigay ko. Pero may time pa rin na may doubt pa din eh. May times na nagda-doubt ka pa din. Pero ngayon, sabi ko,
sige, all out na. Whatever happens, basta nabigay ko, todo, hindi lang best. Ganon. Sabi nga Yes. nila, do you guys believe, like, sa mga competitions na ganun, parang the more you plan things out daw, like, the more mo in-overthink, the more nagfe-fail. So, sometimes, it helps na parang, chill ka na lang. I mean, meron ka pa ring strategy, pero you don't overthink too much na. You just, let it be. Oh, yun yung mindset po ng singing competition mo, no? Yes! talaga. May moniker din ako. Oo nga, ito pala. Ano ba yung moniker? Sige, umpisahan natin Si kay Sean Sean. na lang. Kay Sean. Ano yung moniker ni Sean? Simple guy from Davao lang. Ayan. Naks naman. Relax lang eh, no? Simple guy from Davao, Sean Lucas. And how about you, Chess Cakes? Tawa. Ako naman, born against Born against diva. born against diva ng Zamboanga City. Yay! Cause I was born this way. Ay, kayo against na against. Mars! Talaga. Diba? Grabe talaga. Mauuwi to si Sean eh. Ang next cover natin, Mouth. Okay. So, ano yung mga parang pinaka-memorable moments ninyo? Kung babalikan natin yung season ninyo. Ikaw medyo matagal-tagal na yun. Yung from our season. Ilang That was years like ago na yun? 5 years ago? Parang 6. Wow. Grabe tagal na. 6 ago. So, ano yung mga pinaka-memorable moments for you? Memorable? Like competition-wise? Or kahit saan? Kahit ano dun? Well, kung sa competition, syempre yung feeling nung natanggal ako tapos biglang natawag ako ulit. Kasi ano yun parang di ko alam kung gets nung mga nanonood pero same outfit, same day, same song. Kasi biglaan lang silang nag-decide na doon sa mga natanggal pipili kami ng dalawa na maglalaban ulit. So wala kami naka-reading ibang kanta. Yun. Kaya biglang nagkaroon As in naka-base na ako noon pang uwi. Nanonood na ako sa audience. Tapos sabi ko, bye, una na ako. Tapos biglang may humabol sa akin, ba't uwi ka na? Sabi, meron pang parang wild card. Sabi ko parang, what are the odds? Mapili ako, ang dami namin na nandun sa na natanggal. So yun, parang yung feeling nun di ko malimutan. Kasi parang Yung up and down. Tapos kanta ko ulit. Same song, same outfit. Suot mo ulit yan kahit poise ka na. Ganun. Tapos dire-diretso na yun hanggang dulo. Wait lang, kasi hindi ko alam kung how it is to be as like a singer, diba? Parang, totoo na yun. Totoo na to. Pero diba, kailangan nyo ba talagang i-practice yung mga songs talaga? Para sa mga non-singers, parang diba, parang curious ako. Kailangan, kasi lalo for The Clash, meron silang specific arrangement. So, kailangan mong practicein saan ka papasok, paano ka bibirit, ganun. Oh, shucks, may ganun pala. Yeah, and ako din kapag bawa contest or bawa concert, ganyan, or any major event, hindi as much as possible nililimitahan ko yung ad-lib. Like, lahat ng gagawin ko, planado ko. Yung mga ganun ako, kailangan, kahit sabihin, it sounds like an ad-lib, planado ko yun. Alam ko yung gagawin ko sa interlude na to, alam ko yung run na gagawin ko. Like, basta nakaplan siya, pre-practice ko siya ng paulit-ulit. Grabe. Kaya ganun yung labas sa atin kasi di natin pinapractice. Kaya nga eh. Adlib lang lahat. Kaya nga my gosh. And ikaw naman, Arabel, ano yung, kung babalikan mo yung season 5, ano yung pinaka-memorable for you? Pinaka-memorable yung magkatapat na kami ni Rex. Sa Ni finals. John Rex. Sa grand Yes. finals. Oh my Oy, si gosh. John Rex. Yung pareho na kami nandun sa taas. Oo nga. Yes. So, kasi kaming dalawa, like, syempre, nag-i-aim ka na. Nandun ka na eh. Nandun na eh. Pero kaming dalawa, nung kami yung tinawag, parang, sige, lalaban tayo Pero, alam mo yung nagsama-sama na yung gusto mong lumaban, tas pagod ka. Sundon ka sa taas. Parang, eto na, isang kanta na lang, tapos na lahat. So, pareho kaming lumaban talaga nung time na yun. So, yun yung pinaka-memorable sa akin. Kasi umabot ako hanggang dun. So, nakatapak ako sa elevated stage. Yes. Ako din. Grabe. Andun, gano'n na lang. Oo, buti na lang. Actually, yun din yung siguro for me. Yung parang, kasi umabot din ako sa yung final top 2 na lang kami ni Maya. Tapos, yung
kasi throughout the journey, yung nag-hope ka naman na mananalo ka, pero sa loob-loob mo parang, baka naman hindi. Yung parang medyo nag-hold back ka from actually thinking na pwede ka manalo. Para hindi ma-jinx, Oo, ganon. and para hindi ka ma-disappoint. Oo. Pero pag dumating ka na kasi dun sa top 2 na lang kayo, di mo na mapipigilan yung sarili mo na, kaya ko magpanalo to, andito na ako, isa na lang yung kailangan ko talunin, 50-50 no? na eh. Yeah, literally. So, yeah, I get you. Kaya memorable siya. I understand. So, with all that said, syempre yung sa journey ninyo, ang dami niyo pinagdaanan, bakit kayo nag-yes na mag-compete ulit? Kasi ako, alam ko sa sarili ko na hindi na ako magko-compete ulit sa Hindi mo na-carry ganon. emotionally. Hindi ko na, I don't know. Pero parang, yung iba kasi yung kaba eh. Iba yung kaba ng Clash Arena, ang lala. I bet in a competition. Ayun. So yun nga, bakit kayo nag-yes ulit sa The Clash? Balik sa question. True. Ako muna. Kahit sino. Kahit sino. Actually ako, nung tinanong, sumagot agad ako ng yes. Pero nasa isip ko, sasali ulit ako. Sa dinami-dami na ng competition na nasalihan ko sa tanang buhay ko as a singer. Sabi ko, sige, kung sasali ako ngayon, last na rin to. Kaya, sabi ko, sa lahat nga ng mga naging competition ko, kung sasali ako ngayon, sige na, wala. Kung makabahan ka, mas magpakain ka dun sa, dun sa Drive. eagerness mo, sa drive mo na, magpakita na lang ng galing mo. Ganun na lang. So parang, parang you have nothing left to lose. Parang ganon. Sinurrender mo na kumbaga. Kasi naranasan ko na lahat eh. So, Pero alam mo, iba yung, anong tawag dito? Nakakatakot din yung mga ganyan yung mindset. Kasi, ibibigay mo na lahat eh. Yeah. Kasi wala ka na, wala Yeah. na. So, abangan mo pala to. Oo nga Kaya nga eh. eh. Kalaban pala kayo. Hindi. Diyos ko. Hindi ganun. Ay, ikaw naman. Bakit ka naman nag-yes? Oo. So nung natanggap ko rin yung Tanong na yun. tanong na yun, paano ba? Like, di ko alam talaga kung mag-yes or mag-no. Sa isip ko, no. Kasi ayoko na. Feeling ko hindi na ako ready mag-contest pa. Pero kaya ako nag-yes. Kasi parang ang mindset ko nun is baka opportunity to from God. Tapos, hindi ko tinry. Correct. So parang I'd rather, sige, subukan ko. Kung matalo ko, okay lang. Why not? Pero kung baka kasi pag di ko sinubukan, parang meron palang inaabot sa akin. Tapos di ko pinansin. Yeah. Yes. So yun yung mindset ko papasok ngayon ng The Clash. Na parang whatever happens, ang goal ko lang is bawat performance ko mabigay ko yung kaya kong ibigay. I believe may faith ka pa rin talaga. Since nag-yes siya amongst like yung sila actually, they still have the faith na kayang-kaya. Kaya, oo. Kaya? Kakayanin. Kakayanin. So far, syempre, may mga iba ring clashbackers from other seasons. Sino so far yung parang medyo threat? Grabe yung tanungan, Sa ha? clashbackers. I think si Born Against. I think si Born Against, di Ako ba? talaga yun. Ng mga Zamboanga kapatid. City. Ay, Ito, abangan. Pag ito kumantya, di mo alam saan pupunta yung nota. Hindi mo alam. A lot of luck. Ito talaga yung a lot of luck involved. Yes. Okay. Oh, sino? Ay, Ako nahirapan ulit. sila. Ako sa clashbacker, lahat kasi na bumalik. Hindi yung pangalan. Sa clashbacker, ang pinaka nasa top nasa list ko, si Jong. Si Jong. Kahit ako din, kung babalik ako, kay Jong din ako Si Jong. kakabahan. Ikaw naman. Bakit si Daddy. Jong? Sorry. Si Jong is from season 1. Okay. And, First runner-up din siya. mm, So, Anong meron kay Jong? si Jong kasi, hindi siya yung super biritero, hindi siya, pero sobrang soulful niya kumanta. Oh. Yung- Parang papakinggan mo pa lang, sobra yung emotions niya pag kumakanta siya. Kakaiba So, kasi siya. Yung parang hindi siya yung... hindi, I mean, in a good way Parang ayaw niya na pareho ako ng kung paano sila kakanta. Iba So, siya. lagi niyang iniiba May yung sarili kanya. siyang Oo. So, unpredictable. So, exciting. same din yung sagot ko. Si Jong din. Oh, grabe. Jong! Jong, di pa kita nakikilala, pero last mo, pare. Jong, mag-guess ka naman dito. Oo nga.
Ayun. Grabe si yun. Jong. Sheesh. Sa Ikaw din. mga, ako din, kung babalik din ako. Tatlong sagot yun, ha? Kaya nga. Ako din si Jong. Isa yun. How about Wala you? akong kinakatakutan. Sa mga new clashers naman. Meron ba? Or parang feeling nyo, wala naman tong mga to. Bang! Grabe. Ganun ba? Sa akin si ano? Charis! Si Joke Venus. again, ah. Venus. Venus. Si Venus daw po. Okay. Bakit? I mean, nandun na yung birit, pero yung quality nung boses niya, parang hindi... Pangkaraniwan. Parang ganun. Ooh. Kaya interesting. How about you? At nakakatakot. Kasi magaling talaga siya. Kasi baka bigla na lang, whoop! Born Ay, again. born again? Born again, ah. How are you? Ikaw naman, Arabel. Ganun din. Kung siya si Ate Venus. Si Ate Venus kasi nakakasama ko siya sa mga amateur singing contest even before. Okay. Nag-amateur din ako dati. So, Ngayon, mature na. parang mature na. Bale, grabe din yung yung range talaga ng boses ni Ate Venus. Pero para sa akin ngayon, isa sa mga batang new clasher, si Juwari. Siya kasi, iba din yung texture ng boses niya eh. Para siyang, alam mo yung parang rakista pero buo. Hindi nag... Hindi Alam ni Cheska. Alam Sabi ni niya nga, Cheska. oh. Sabi niya, Walang yeah. butas kasi buo. Yes, exactly. Diba? Pwede ka na mag-judge, Right? Yes. Pero eto na nga, di ba, let's move on sa main natin, pag-uusapan natin today. Kasi syempre nga, flashbackers kayo. Hindi, girl. So, bumabalik tayo sa Clash Arena. So, ngayon, ibalik naman natin sa ano yung mga gusto nyo balikan in life. Wow! Biglang lumalim, Okay, so speaking of binabalikan, sige, dun muna tayo sa The Clash. Meron ba kayong performance nung season nyo na ayaw nyo nang balikan? Na parang, bakit ko to ginawa? Sana binago ko na lang yung ano ko. Oo. Sa akin parang wala naman. Kasi parang kahit sabihin ko na for me hindi siya 100% perfect, pero na-appreciate ko pa rin yung moment na ito yung kaya kong gawin that time. So, na-enjoy ko pa rin siyang balikan. Okay. No regrets? No Ikaw, reggers. Arabel. Hindi ko kasi pinapanood yung sarili Ako ko. din. Same. Siguro, kung meron man, actually, yung Ama Kabugera ko, nung round, I think 5 na ata yun, round 4. I think nabigay ko naman yung best ko, pero nung time kasi na yun, mas okay yung naging rehearsal ko. So, parang, kahit wala naman akong sabit, wala namang pero alam ko sa sarili ko na iba eh. Iba yung pakiramdam Iba. ng rehearsal. Ano naman yung part nung season nyo ng The Clash na gusto nyong balikan at kung kaya nyong i-rewrite ang outcome? Rewrite the stars. Or kahit naman di naman sa Or, outcome, or oo. maybe may bonding moment kayo. Or Like, something you would have wanted to change or gusto niyo lang not i-relive. change. Ano Or yung like, gusto- maybe parang like, ay sana mas nakihalubilo pa ako. Or like, may sana mga mas ganon. in-enjoy ko tong movie. Ikaw, Oo. pre. Sana mas natulog pa ako. Charot. Siguro, sana mas sineryoso ko yung competition. Kasi That's parang season 2. mas inuna ko nun yung gala, puyat. Blipe. Ay, Ay! Charis! nako, Joke may lang. ganon. Oo Ayun. nga pala. Tsaka yung grand finals, kasi parang hindi ko siya sinagot kanina sa ayaw balikan kasi pinapanood ko pa rin siya. Pero parang kung mas naano ko pa sana. Sana mas ginigilan mo pa ng konti. Mm. Baka, I get it. Ikaw. Ako yung grand finals din, yung gusto kong balikan. Yeah, Talaga. I get you. Like, hindi naman siya regret yung pakiramdam. Pero, kung maibabalik. Kasi nung time na yun, dun yung sinasabi ko yung doubt. Dun siya umatake. Nung grand finals na yun. Kasi nga, siguro pinairal ko yung
yung kaba, lahat na nang tumatakbo sa isip ko nun, parang di ba dapat nakafocus ka? Nakafocus ka, pero parang ang dami mong iniisip na iba pa. Parang dito ka na, gusto mong galingan, gusto mong ganito, ganyan. Parang pinipressure mo yung sarili mo. Gets. So, ganun yung nangyari sa akin. So, kung may babalik ako, yun yung babalikan ko talaga. Same. Ako din, grand finals. Kasi nandun ka na eh. Ako nun parang, yun, di ba, like I said, gusto ko 100% na naka-prepare ako for whatever performance. Feeling ko, parang siguro 90% prepared lang ako for that final top 2. So, kung kaya kong balikan na mas sure ako sa kung ano yung gagawin ko, baka sakaling yun. O, eto naman, mag-move on na tayo sa The Clash. Sa usapang life naman tayo, para kasama naman yung mga natin. Singers pala kayo. Sorry. Pasensya na. Yung mga gusto nyo, yung mga moments naman sa life na gusto nyong balikan or mga ayaw nyong balikan. O halimbawa, let's start with yung mga hobbies or talents na hindi nyo masyado na-explore, ganon. Ano yung mga gusto nyong, yung mga interested kayo dati, pero hindi nyo na binalikan, ganyan. Ako, siguro hobby ko dati. First sport ko kasi talaga swimming. Yun, swimmer talaga ako until mga grade 6, first year high school. Tapos natigil kasi siya kasi syempre pag high school ka na 13, 14, yung mga kalaban mo, medyo gumaganda na yung mga katawan. Mga macho na, gano'n. Ako mabilis naman ako dati, so, pero... na-deter ka? Ako, kasi magko-compete na kami, nandun kami. Isipin mo, nakatrunk sila lahat. Tapos ako, naka-rush guard ako, tapos bochog. Okay. So yung tinigil ko siya kasi na-insecure ako dati. Oo. Yun din, same. Back to you. Pwede mo pa rin balikan. Oo, isda pa rin naman ako. Pero, isda. Ayun. Yun lang naman. Sayang lang siya kasi if ever sinubukan ko talaga, sana nag-compete pa ako and wala lang. Makakatulong din siya actually like in the future sana. Mas maganda sana yung katawan ko. Why not let's make it a goal na the two of you, ikaw you're gonna dance again and you'll swim again. What if? Sige. Okay, Bestie. How about you guys? Bukod sa singing. any other interests na pwedeng di sa nyo na... love, pwedeng sa kahit saan. Wait. Doon muna tayo sa yun nga, mga interests and hobbies and whatever. Na feeling nyo hindi nyo, or unless wala, di perfect. Nagawa nyo lahat. Unless singing was it na talaga. Well, paano ba? Yung sa singing kasi, kung sa singing, para sa akin, kinukwento ko sa kanya yun 6 years ago, na parang sabi, ilang taon ka nung 19 na nag-meet tayo. So parang sabi ko sa kanya, bakit ikaw nung 19, ganyan ka nakagaling? Sabi ko, naalala ko nung 19 ako. Parang di ako ganun. So ako kasi, parang sabi mo nga, na dahil alam kong kumakanta na ako, hindi ko siya pinapractice. So parang, basta nandyan na yan. So parang, yun yung pinagsisisihan ko na sana nung teens tsaka early 20s, parang inaraw-araw ko talaga. Yeah. Kasi kumbaga meron akong mindset ngayon na parang shit, ano kaya yung version ko ngayon kung nagseryoso ako ng maaga. Kasi kung ngayon happy ako sa kaya kong gawin. So what if before pa lang talagang pinanggigilan ko na mag-practice ako lagi. Yeah. Yun eh. Pero in fairness din naman sa'yo kasi ang dami mong alam na instruments, tapos nagmo-music production, like... Napunta naman sa ibang... Oo, napaka-angas yung oras naman, mo na pre. yun. Ikaw naman, Arabel. Ako kung may babalikan ako... siya. Sabay. Match Pat kayo fight. doon. Hindi ganun. Siguro yung first course na kinuha ko nung nag-college ako, which is architecture. Yun talaga yung dream course ko nung ever since. Nandun, umikot lang siya sa engineering, architecture. Gusto ko kasi yung nakikita yung mga mga structures, yung mga bahay, ganyan. Pero dahil nung time na yun, papunta na ng pandemic that time. Tapos, singer na ako, na nag-events din ako. Ang hirap pag architecture yung kinuha mo, tapos nag-events ka pa outside. Kasi dapat yung course na yun, committed ka. Yung oras mo dapat nandun eh. Tapos,
plates kasi yung ginagawa. So, dapat doon sa schedule na binigay sa'yo, sa deadline, mabigay mo agad. Parang, nakakapasa ka, pero yung katawan mo parang, Hindi nakakapasa yung katawan mo yung napapagod. Nakakapasa. Nakakapasa. So, tsaka, pero hindi naman siya totally regretting sa akin na hindi ko siya natapos ngayon. Marketing student ako na pag-graduate na din naman. Kaya, ayun. Pero kung babalikan ko, yun, architecture talaga. Gets din. Nasimulan ko siya pero hindi ko siya natapos. Nag-engineering ako. Engineering yung first course ko eh. Tapos, Sorry, engineering pa din. engineering pa din. Di lang tumutuloy. Uy, pero ituloy mo. Thank you, ma. Yes. Oo. Ituloy mo. Anak. Ano bang regret ko na interest? Siguro sana same as Cheska, sana I pursued dancing earlier. Yung as in, kasi yung singing, like, I'm fortunate na yung mom ko na in-enroll niya ako sa singing lessons, ganyan. Tapos yung kasi pag everyday mo siyang ginagawa, naho-hone talaga yung vocal cords mo eh. Pero yung pagsasayaw, parang hilig ko lang siya. Pero never ko siya na-explore na as in nakapag-train ako, nag-classes ako. Pero babalikan ko na siya soon. Ako din. Wow. Abangan. Ako din. Ay, oo nga, ikaw nga. Yon. Oh, okay. Dito naman tayo, guys. Let's move on sa napaka-exciting usapang love life. Eto na. Eto na! Eto na. The Okay. love of the life. Yes! Kung babalik ang ex mo habang nasa peak ka ng career mo, babalikan mo ba? Lang kayo kung sino ex yung ano niya doon. Ako hindi, kasi may bago na ako. Ah! Sorry. Charot lang. Serve. Hindi, pero totoo naman yun eh. Na ganun talaga. Bakit mo pababalikan yung, di ba? Kahit Oo. hindi ako nasa peak ng career ko, wala nang balik-balik. Wala nang balik. Wala ka nung dito ka lang. Fuck no. Not- Kasama ka sa proseso. I think not. Oh. Ka-cash out ka lang, wala ka man lang in-invest. Yeah. Kaya nga. Ano to? No, bro. Siyempre hindi. Siyempre. hindi. Talaga. Walang babalikan. Walang Tama. babalikan. Oo. We move forward. Walang flashback sa pag-ibig. Oo. Walang Walang flashback. flashback. Walang flashback. Diba, diba? Okay. Kung may babalik sa'yo ngayon at sasabihing nagkamali ako, ... Anong isasagot mo? Boom. Totoo. Alam ko. Nagkamali ka. Yes, alam ko. Alam ko, nagkamali ka. Alam mo pala eh. Oo. Good for you, alam mo na ngayon. Oo. Sabi nga ng kanta ni Thea, it's gonna be never, never. Eh. Nag-plug pa eh. Yes, how about you? Sabihin ko, okay lang. Kasi lahat naman nagkakamali. So, Wow! Redirection. Grabe talaga. Yes. Napaka Ang bait ng talaga. person. Ang bait ng person. Ako, ang sagot ko lang dyan, deserve. Gusto ko yun. Yes. Kaya pala Na. feisty siya. Oo. Ito, ano ang mas mahirap? Ang hindi ka na binalikan ever or binalikan ka pero too late na? Oh, Mas mahirap? Hindi ka na binalikan ever. Or mas masakit? Mas masakit. Hindi ka na binalikan ever or binalikan ka. Mas masakit yung binalikan ka pero too late Too na. late na. Kasi only means, kasi may too late doon eh. Ibig sabihin, may feelings ka pa rin sa tao. Di ba? Ganon kasi you're with somebody pero ay, binalikan Hindi niya. na pwede. Oo, hindi na May regret. pwede. Kasi yung binalikan ka lang parang wala namang masakit doon. Ayan mo yun. Ay, basta yun na yun. Binalikan forever. Oh, mas masakit yun. Yung binalikan pero hindi It's na too pwede. late. Too late na. Parang serye eh, no? Wag na lang mag-live. Oo. O kung Yes. hindi ka babalikan Same din sa forever. akin. Pero too late na. Tama. Yeah. Tama kayo dyan. You're Yeah. right. You're right, guys. Gusto mong Tamaan. may love advice ka bang hindi iniintindi or binaliwala dati pero ngayon, pag binabalikan mo, tama pala? Love advice na hindi tinake. Ako may naalala ko Go. na advice ni Kenneth sa akin. Tinawagan ko siya tapos umiiyak ako. Tapos sabi niya, alam mo te, didiretsuhin na kita. Tingin ng mga tao sa'yo, para kang tanga. Oh my God. Didiretsuhin na kita, para kang tanga. Sabi niya. Ano reaction mo at that time? Umiyak lalo. Umiyak lalo. No. Tapos ngayon, pag binabalikan ko yung sarili ko, parang akong tanga, no? Actually, sinabihan mo din ako. Tanga siya. Oo, parang akong tanga. Sobra. Sobra. Tanga-tanga Ginatungan ako mo pa na, ng no? sobra? So, Sa akin, Ginawa yun. dati yung mom ko yung ano eh,
di ko siya paniwalaan dati nung high school, ganun. Bata ka pa. Yun lang. Parang masyado akong sineseryoso dati. High school pa lang ako, love life na, ganun. O, pagdating ng college, parang hayok na hayok, ganun. Tapos sinasabi niya, ba't ka nagmamadali, bata ka pa? So, nung ko na-realize, nung high school, parang masyado akong iniisip yun. Sana mas nag-enjoy ako. Hindi, feel ko kasi nung high school, parang driven by lust pa eh. Like, alam mo Wow! yung parang Lost! yung hormones Damn, pa, diba? Cheska! Yung parang gusto mong makipag-momol, gano'n. Hoy! Sinabi kami. Hindi, pero I agree. Diba? Tama. Pero oo naman, oo. But I don't think love talaga yung mga times na yun. Kaya I Laging feel, namamask lang. oo, mask lang siya. Kaya ngayon nare-realize na natin na parang, hindi pala yung love. Tama pala yung parents And, natin na. kasi parang yun yung mga first experiences mo. Feeling mo yun na yun. Oo. Uy, parang di mo kasi makita na ang haba-haba pa ng buhay mo. At ang Oo, lawak-lawak oo, pa ng oo. mundo. Nagsalita yung Na-triggered, ano. na-triggered. Ang tagal na. Na-triggered. Ayan, triggered na sa'yo. Oh, kayo. Ano pa yung mga niya? Siguro sa akin hindi advice, more on ano bang tawag doon? Kumbaga parang yung mga lagi nilang sinasabi. Kasi before, hindi ako masyadong naniniwala na yung paano ba? Kasi ngayon, parang tinetake ko yung love na parang wala talagang perfect. Like yung fairy tale. Dati kasi hindi ako naniniwala na parang nag-fade yan. Parang for me, pag nag-fade, ibig sabihin, hindi nyo na mahal yung isa't isa. Pero parang ang take ko ngayon sa love is kailangan commitment siya to stay true to each other and to love each other. Kasi parang yung giggle, yung romance, eventually nawawala, lalo kung live-in na kayo or araw-araw kayo magkasama. Pero ang nagsiseparate lang sa mga couples na hindi naghihiwalay forever versus na naghihiwalay is yung parang tinatanggap mo yung specific mistake nung tao and mamahalin mo pa rin. Kasi lagi ko ang sinasabi sa friends ko, parang, bro, isipin mo, pag may nahanap ka na mali sa partner mo, sabi mo, ayoko na kasi ganyan. Sabi ko, 101% sure ako, dun sa bago mo, may mahahanap kang something, tapos ayaw mo na naman. Tapos cycle. It's like an 80-20 rule nga, diba? Like parang, yung 80% nandito na sa partner mo, yung 20% yung or yung flaws niya na ayaw mo. Tapos etong 20% nakita mo to sa ibang tao. Tapos feeling mo 100 pero yung yun, 80% wala naman pala sa kanya. So yung parang ganon, you get deceived Hindi by. ko yun iniisip before. Parang, hindi tayo nag-work eh. So, iba naman. Tsaka love is a choice talaga. Totoo. A choice. Okay, what? A choice, yes. You have to choose to be with somebody. For the Constant rest of decision Tama. every day. Tama. Correct. Grabe. I agree. Oh, Arabel naman. Yes. parang sa inyo ako natuto talaga. Natuto ka today. Sa inyo ako natuto. Pero sa amin kasi, ang dami ko naman naririnig na advice talaga eh. Pero sa family kasi namin, parang more on, parang bawal kang makipagrelasyon kapag nag-aaral ka pa. O habang nag-aaral ka. Eh ako na-delay. So, na-delay din. Sa pag-aaral, so pwede na. So okay lang. Pero sa parents ko naman, actually, ang sinasabi lang nila, noon, syempre bata pa, nag-aaral. Lalo na pag studies lang yung focus mo. Kasi di ba mahirap naman nag-aaral ka, tapos bata ka. Parang ang hirap mag-multitask. So, nitong tumanda na, parang ang ng parents ko, kahit nag-aaral pa ako nun, third year college ata ako, sabi, nagsasabi ako, pwede na kaya ako? Pero hindi ako nagsasabi na gusto kong sagutin si ganito. Gusto kong sagutin. Ang tanong ko lang, kung kayo... Parang ang daming naman liligaw. Daming Ay, choices. isa lang Kaya siya. kayo mga nakapila? Isa lang siya na hanggang ngayon siya pat. Ay, wow! Okay. Wow! Okay. Ayun, sabi ng mami ko, kasi yung mami ko yung mas parang, mas parang strict sa kanilang dalawa ni daddy. Actually, ate, nasa sayo na yan. Pagtingin mo, responsable ka at kaya mong i-manage yung sarili mo, habang nasa relasyon ka, go. Nandito lang kami. Pero alam mo kung ano yung limit mo sa sarili mo, alam mo Boundaries. Yes, yung boundaries. Yun yung pinaka sa akin ng parents ko. Basta hindi ka nababastos, hindi ka, yung parang, hindi against sa pananaw mo, morals mo, yung ginagawa niya.
Yun. Tapos, dun lang sila nag-a-advise pag kapag talaga I agree. nakikita At the end nila. of the day, ikaw nakakaalam yan kung Yes. ready ka. Kung Pero minsan, hindi mo alam eh. Akala mo alam mo na eh, pero hindi Yes. pala Yes. eh. Pero ito, last question. Hoy! Last question for Sorry. Nef and Arabel. Sa mga aspiring artists, na mga sumubok pero hindi pinalad or nadapa, ano yung pinaka-advice mo para sa isang solid na comeback? Na pwedeng advice nyo na rin for yourselves. Para sa akin, na masasabi ko, huwag kang matakot. Kasi, mas nakakatakot yung lumipas na yung panahon, tapos babalikan mo. Regret. Regret ng maaalala mo na hindi mo nagawa. Kaya, huwag kang matakot. Parang live in the moment. Parang, yun nga Huwag muna yung what's ahead, pero yung present muna. Yes. Correct. Yes. Siguro sa akin, parang kesa lagi kang yung pressured na parang paano bang gagawin dito, I mean, hindi ko sinasabi hindi ka mag-prepare, pero more on parang isipin mo ano bang purpose mo, bakit mo ginagawa, and di-enjoy mo yung opportunity na nabibigay ulit sa'yo kung babalik ka man. So parang enjoy ka, tsaka know your purpose. Parang, ito yung binigay na talent sa akin ni Lord. So, gagawin ko lahat para mapakita ko sa mga tao. Para hopefully, ako ng kung ano yung emotion ng kanta ko, maramdaman nila, ganun. Kasi parang, ang nangyayari, lagi na nagfo-focus sa contest to, ganyan. Tama naman, pero balance lang. Correct. Alam mo, it really helps to be grateful for the opportunities that come your way kasi not everybody gets to have that. Talaga. Yung kahit mga auditions, kahit hindi ka nga natanggap, pero for you to be able to attend to that and show what you've got, that's already a blessing. Kasi hindi mo alam, nakatatak ka na sa mind nila pala. So, what if sa susunod? 'Di ba? Like parang sa inyo, 'di ba? Nag-compete na before pero nakatatak sa mind ng mga sa The Clash. So, pina-comeback. Yung mga ganong bagay. So, you never know talaga na pathway na pala yon to where you wanna go in life. Yes, I agree. I agree with that. So, Beautifully said. God bless sa inyong Yes, oo nga. hacker journey. Oo. So we much. pray for your guys' success talaga. Yes. Yeah. All of Kudos to you guys. guys. For Talagang that. mahirap to say yes to this again. Kasi syempre, parang yung mag-hope ka na naman, syempre nakakatakot na Yes. pero tama nga kayo na kapag nandyan yung opportunity, kailangan mo i-grab. Kasi mas masakit nga naman yung in the future, babalikan mo na, ano kayang nangyari kung sumali ako, no? 'Di ba? So, dapat i-try mo na lang. So, Tama. yes, I love Truly. that. Thank you so much, Nef and Arabel. Thank Yep. Yes, so plug nyo naman, The much. Clash 2025. And at kung saan ano namin pang kayo mga- makikita. Yes. And guys, abangan nyo po kami sa The Clash 2025. And follow nyo po ako sa social media accounts ko, which is at Nef Medina sa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Same naman po. Ayun. Yes, sir. Yes, and ako naman po, you can follow me sa aking social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube, which is Arabel de la Cruz M. Ayan, abangan nyo po kami sa The Clash. Yes. See you, Clash Nation. Exciting tong Yes. The Clash 2025 kasi may new Clashers as may Clash backers. Exciting! We're so Yes. excited for that, Clash Nation. Eto na guys, catch us sa ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, ATM official Facebook page. Fresh episodes drop every Friday at 7 p.m. And you can also follow our official TikTok account, triggered_ATM. At mapapanood nyo rin po kami sa Kapuso Stream every Sunday at 3 p.m. Thank you so much mga ka-triggered at Clash Nation! Thank you guys! See you on the Bye, next guys. one. Bye! Thank you.